Welcome back sa ating YouTube channel din Arun TV. Ito nga ang ating unang video sa taon na to. Hopefully sana makagawa tayo ng kahit at least 12 content man lang sana. Kaya lang napaka-busy nga ang ating mga schedule ngayon. So andito nga tayo sa Cardona Rizal at dito tayo inassign ng ating boss para sa trabaho. So, papakita ko sa inyo yung mga ginawa namin dito, mga installation ng mga panel. At kung ano-ano pa, pagkatapos lang yan ng napakaikling intro. So, yan nga yung concrete na ininstalla ng ating mga solar panel o PV solar. At kung mapapansin nyo po, yung itsura nga po ng design ng ating pagkaka-install ay naiba nga sa mga nakaraan. Kasi usually ang mga kinakabitan nga natin ay metal rope. Yan. So ngayon nga lang kami nakapag-install nga ng sa ganitong klaseng concrete. So ituturo ko sa inyo kung ano nga yung mga materials na ginamit sa ganyan. So actually, ang project nga dito ng boss natin ay hindi pa nga totally finished. Although ang mga solar panel ay mga nakakabit na. Yan. Pero kung mapapansin nyo, meron pa nga yung mga konting mga gamit pa yan, yung mga nakahambalang pa yan kasi nag-break time lang kasi mga tao at ngayon tayo gumawa ng video para hindi rin tayo istorbo sa paggawa ng mga tao. So, ito nga, yung tuturo ko sa inyo kung paano yung in-install yung railings dito. Ayan, kung mapapansin nyo. Kakaiba nga yung railings na ginamit dito. So, ayan. Yan. So, kung mapapansin nyo, iba nga yung design nga nung railings dito. Yan. Tapos, meron makikita nyo yung sa concrete. Yan. Meron nga yung nakalubog na Dynabolt. So, yung Dynabolt nga yan, hindi lang basta linubog ang Dynabolt na yan kasi ginamitan pa yan ng chemical para once na linubog ang Dynabolt dun sa butas, mas matibay siya. Kumbaga, yun talaga yung proper na pag-i-install ng railings na ganyang klase. Kung sakaling concrete ang i-install ng ating railings yan. Sa mga hindi pa nakakita ng ganitong installation, so mas maganda mapanood o tapusin yung video to para malaman nyo kung magkaroon man lang kayo ng idea ng installation sa ganitong klaseng concrete. Yan. So kagaya nga ng sabi ko, yung linubog ng Dynabolt tapos nilagyan ng railings, nilagyan po yan ng chemical. Yun po yung pinakatamang proseso para maging matibay ang pagkakalagay sa mga Dynabolt. So next dyan, syempre makikita nyo andyan yung end clamp. Yan yung end clamp natin. Tapos kung mapapansin nyo to, itong metal na yan, gagawin po dyan, tatakip po yan dyan. Yan. Yan, nakaganyan po yan dyan. Yan. Nakaganyan yan. Parang ganito yung example niya. Yan. Kung mapapansin nyo yan, yan. Nakatakip yan dyan sa pinaka butas. Bakit nga ba may takip na ganyan? Para dun sa syempre, taas to, pwedeng bahayan niya ng mga ibon, ganyan, o kaya sa lakas ng hangin
o may bagyo, syempre yung ano ng hangin, tatama dyan. So, linagyan niya ng takip. And also, yan ang ano, naging design. Syempre, ang design team ang gagawa niyan para maging ganyan ang itsura niyan. Yan. Tapos, meron pa dito isa yung sa yung ating ang grounding. Yan. Kung mapapansin nyo yung grounding natin. Yan. Yung grounding natin dyan, hanggang doon sa dulon-dulo niyan. Yan. Hanggang doon sa dulon-dulo, kung mapapansin nyo, hubad nga yung ating 3.5 na grounding. Yan. Nakahubad nga yung 3.5 grounding. Yan. Yan. Bakit? Actually, doon nga sa mga nakaraan nating installation, hindi nga naman nakahubad yan. Baga, hindi hubad yung 3.5 na grounding natin. Pero dito nga, batay sa nakausap ng ating project in charge, nakausap ng project manager natin. So, ganyan nga yung gusto ng nagbigay ng project. So, syempre susunod lang tayo sa design nga ng pagga-grounding ng ganitong klaseng installation. Yan. So, yan nga nangyari. Ang itsura nga ng ating installation ay parang bahay. Yan. Yan. So, dito yan hanggang doon sa dulo. Yan. Ganyan po lahat yan. Yan. Lahat po ng design ng installation ay ganyang klase. So, kagaya nga ng sabi ko, hindi pa tapos yung installation natin. So, nag-break time lang nga yung mga tao. Ayan pa, meron pa mga nakabukas kasi ang tawag po dyan ay nag-RSD pa sila. And stringing pa. So, dito naman sa part na to, eto kung mapapansin nyo yan, meron pa rin syempreng mga HDPE. So, ipapakita ko sa inyo kung saan na ginamit yung HDPE na yan. So, guys, yan nga yung sinasabi sa inyong design ng design team. So, ito nga yung example ng takip niya na nakakabit na. So, ito naman yung HDPE na sinasabi ko sa inyo. Yan, HDPE. Meron siyang connector doon. Tapos, yung HDPE na yan, magko-connect nga siya. Yan, magko-connect siya dito sa kasunod niya na panel. Yun, yan. So, nagko-connect nga siya dyan. Tapos, pagka-connect niya dyan, dire-diretso uli yung mga DC wire natin hanggang makarating siya sa kabilang table ng mga PV solar o installation ng panel natin. So, gaya nga ng pagpapatuloy ng ating video, so dito nga, makikita nyo pa rin, syempre, itong part na to, dito nga sa part na to ay, saan ba yan? Yan. Dito nga sa part na to, kung makikita nyo, meron nga yung railings dyan. Yan. Tapos, yung railings pong yan ay connected hanggang doon sa dulo ng kabilang panel. So, dyan nga, may makikita nyo nasa gitna, meron ulit siyang ganyang klase na nakakonect din sa railings. At syempre, kung makikita nyo, nandyan yung mid clamp. Yan. Syempre, always may mid clamp. At syempre, dito nga sa dulo, yan, syempre, hindi mawawala yung end clamp. So, actually, hindi naman masyadong marami nga yung bago sa ganitong klaseng installation. Pero syempre nandyan nga yung mga mid clamp, end clamp, syempre RSD, yung stringing. So ang nabago nga lang dito ay yung mga railings at syempre yung design and how to install the railings. Kasi iba nga yung dahil nga sa concrete tayo, so syempre iba nga yung gagamitin nito. So, gumamit nga dito ng
chemical at syempre yung Dynabolt nga. So, meron nga tayo ditong kasama na gumagawa. Yan. Yan. So, meron tayong kasamang nag-i-install dun. So, tanungin nga natin siya. Baka mabigyan niya tayo ng konting idea tungkol sa kanyang mga natutunan sa pag-installation. So, yan nga. Kung napapansin nyo, naghihigpit nga siya nung pinaka-cover nga nitong panel dito sa gilid ng isang table na to. Brad, anong ginagawa mo dyan? Ano pangalan nyo, boss? Timothy. Ano apelyido? Ayun, Timothy Rementiso daw. So, isa yan sa mga installer dito sa Team Cardona. Yan. Yan yung napakasipag yan. Para saan yung pagtatakip na yan? Ayun, yan. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, yun, exactly what he said na para nga naman daw sa flow nga ng hangin, yung lakas ng hangin, mababawas-bawasan kahit pa paano. Yan. Thank you, Timothy. So, yun nga. Gaya nga nasabi ko, hindi naman ganun karami yung changes hindi naman changes. Kumbaga yung mga bago sa paningin ng mga bagong pag-install ng ganitong klase. So, yan nga. Ganyan nga yung itsura nga pag ang installation nyo ay sa isang concrete na area. So, bawal nga pala sabihin ko anong lugar to kasi private yun eh. Kumbaga, privado yun. Pero yung lugar nga natin ay Cardona, Rizal. So, dito nga yung installation ng panel na project ng boss natin. So dagdag ko nga po pala na hindi lang nga po pala dito sa concrete na to yung kinabitan natin. Kung mapapansin nyo, doon sa unang bungad ng video natin, yun nga yung unang area na kinabitan ng installation. So meron pang ang dalawang metal rope, ito at saka ito. Actually, meron pang maliit na area doon sa kabilang yon na kinabitan din ng ating mga PV solar o ng ating mga solar panel. So marami-rami rin yung nakabit dito and malaking tulong to dun sa nagpa-install ng ganitong klaseng panel. So, yan nga yung maikli nating video tungkol nga sa pag-install dito sa ganitong klaseng concrete. So, sana meron kayong konting nakuwang idea o konting kaalaman tungkol sa pag-install nga namin sa ganitong klaseng concrete na project. So, ito nga uli si Dean Arwin TV. Thank you sa inyong panonood. A whole new world!